Okay mga boss, mga sir, nandito po tayo sa isang property dito po sa Santa Cruz, Zambales, ano po, beachfront. Ang ganda mga boss, mga sir. 1.2 hectares, ano po. So Santa Cruz is about, gaano kalayo sa Metro Manila to? Mga 6 hours, no? From Subic, 4.5 hours. So from Metro Manila, mga 6 na oras. Yun mga boss, mga sir. Ito yung property. Yan, puro nyog. Si Boss Fury. Tapos dito may pinagawa silang parang irrigation, ano. Pero yan po ay papunta doon sa mga palayan. Pinagawa ng may-ari nitong property para yung tubig daw ay maipon, hindi masayang tuwing tag-ulan. Okay. Tapos may mga nakalagay na po siyang mga ganito, nakapopulate dito sa property. Ito, mga ganito. Na just in case na kailangan ng tubig sa area na yon, meron na pong source. Okay, yan. And then, bukod sa mga nyog, tanong natin kung gaano karaming nyog. Alam mo ba, boss, kung gaano karaming nyog to? Fruit bearings na po yung mga nyog at pwede na kayong kumuha ng pwede nang panggata. Diba? Daming nyog. Bihira lang po itong ganitong property sa Zambales, ha. By the way, ito pong ito pong tinatapakan natin ngayon, garden soil po yan. Pinatambakan yan mismo ng may-ari. Yan. Kaya tumubo na maganda itong mga nyog. Boss, tatanong lang po, gaano karami yung nyog natin? 100 plus? Okay. Tapos itong mangga, yan. 57. Ha? 67, ang dami. Sir, saan ang source ng tubig nyo? May deep well kayo doon, tapos may bomba. Lahat ng gripo may tubig na. So, ibig sabihin, yung makakabili nito, pwede siya maglagay ng level tank na dyan, ano? Pwede para bubuksan na lang yun. Anytime may tubig sila dito. Kumusta naman ang source ng tubig dito, sir? Hindi naman maalat? Walang problema. Hindi maalat? Okay. Matamis yan, sir, kahit magdamag ng Parang nyug, Ito mga nyug, sir, matamis ba to? Oo, sir. Okay. So, dyan nakita ko may kalsada, sir, So, may kalsada dyan sa likod niya? Oo, sir, yan yung right of way na ginawa ng may-ari nito para sa mga tao sa likod. Okay. So, essentially and technically, itong property, may access dyan sa likod. Pwedeng maglagay ng dyan, pasukan. Pwede, sir. Hindi na kailangan dumaan doon. Hindi na kailangan. No? Yung pinasukan natin kanina. Kaya mga boss, makikita natin yan sa drone shot po. Tapos ito, pinagawa to ng may-ari, Papunta naman sa mga palayan dyan. Sabi mo nga kanina, para hindi masayang yung tubig pagka naulan. Sir, itong pinatambakan nilang garden soil, gaano kalalim to? Gaano kataas? Sir, nasa almost 1 meter po. 1 meter yung buong area. Yung isang dump truck, nakakapagtanim lang kami ng 30 na nyug lang yun. 30 na nyug lang. Para mabuhay siya ng maganda. Para makabuelo. Oo. So, ilang klaseng varieties itong nyug nyo? Ano, sir? Dalawa. Isang golden. Tatlo. Isang golden, red takunan at saka katigan. Anong pinagkakaiba nila? Ang takunan kasi, sir, yung bunga niya medyo maliliit pero marami. Takunan. So, takunan. Tapos yung katigan. Yung katigan, yun yung sabi nung pinagbila namin, sir. Oo. Yung katigan medyo malalaki sila. Pero medyo Konti. konti. Tapos yung golden. Yung golden naman, medyo hindi siya, normally 3 to 4 years namumunga na. Yung golden, sir, umabot siya ng 5 years. 5 years. Maturity niya. Pero pare-pareho naman matatamis, no? Oo. Walang makapuno. Ay, wala, sir. Oo. Ito, kagaya nito, katigan. Oo, sir. Oo. So, itong mga nyug na to, matagal na. Gaano katatanda itong mga to? 15. Kaya 15 years. Kaya mataas na. Pero hindi pa rin siya ganun kataas, di ba? hindi pa. Oo. Mabagal silang. Tapos itong mga mangga, sir, gano'n ano na edad ng mga to? Siguro, sir, nasa parehas sila. Sabi mo na 16 years. 16 years. Okay. Sir, pwede ba tayo pumunta doon sa source ng tubig? Oo, sir. So, may idea ka, sir, kung gaano kalapad? Ay, sir? Nasa almost 100 Meters. So, yun ang lumalabas na beachfront niya. Oo. Yung lapad niya. Kung 1.2 hectares to, so mga 120 meters naman ang haba. Oo, nga ba? Okay.
Develop na ang ano, para kang beachfront at saka farm, no? Coconut and mango farm with beachfront. Ito sir, paano nyo binababa to? Ano, sir? May wind? Chain block. May chain block, nilalagay nyo lang dyan. Kawit yan. Isa dito, isa doon sa ano. Okay, para pag nag-preserve kayo ng tubig sa tag-init. Water break. Water break to. Okay. Para na rin sana sa fish pond one day, no? Ito. Kaya lang di na natuloy. Pagka ginawang fish pond yan, tatanggalin lang naman yung mga damo, tapos hukayin lang, di ba? Pero kaya mo lang. Tapos kung high tide na, papasok na kusa yung tubig. Papasok yung tubig. Tubig alat, tsaka tabang. Shrimp farm. Maganda to. Shrimp farm. Oo. Okay. Talagang ang lapit. Kasi pump lang ang ginagamit nila eh. Oo. Oh. Tulad nung dyan sa kabila, sir. Tsaka hindi mo kailangan ng mahabang tubo. Diyan mo na lang padaanin sa irrigation, ano? Alright. So, ang ganda ng property, mga boss. Ayan, dami ng bunga yung mga nyug, oh. Walang dalang itak si kuya, eh. Nang matikman yung nyug, eh. Alright. Chaser, bro. Boracay. Okay mga boss, ito po yung manggahan, ano. So hanggang dun po yung property, 100 meters yan, ano, ayan, pag ano, no. Yun, hanggang dun. Now, meron na pong mga nakakalat na ganito. Ayan. Ilan tong ganito ninyo, yung water source? Dami yan, sir. Madami yan, ano. Paligid ng bahay niya. Lahat. Oo. Ayan, no. So, sa bentahan, sir, kasama to. May title to, no, sarili? Yung 1.2 hectares. Buhay yung may-ari. Oo. Ito, sir, pina-sprayan nyo to. Oo, sir. Ito mga manggahan. Mga mangga. Saan yung kasoy? Saan? Malaking puno. Ay, oo nga pala. Ito, nasa harap ko. Ano yan, eh? Di ba, dalawa yung kulay ng kasoy. Dilaw at saka pula. Ano to? Dilaw. Ano to, kalamansi? Lemon, sir. Lemon. Lemon yan. Okay. Parang hindi na mumunga. Ito, dalandan, ano, sir? Oo, sir. Dalandan. Sarap tumambay dito sa ilalim ng puno ng mangga. Mapapansin nyo mga boss, kapag manggahan, usually malinis ang ilalim, eh. Kasi hindi masyadong naaarawan. Although, pati yung nyugan nyo, well-maintained, ano, sir? Oo. So, ito na yung deep well. Ayun. Gaano kalalim yan, sir? Nasa 12 feet. 14 feet. Bumababa ba tubig niyan pagka summer? Pag summer. Gaano ka baba? Wala dyan. Siguro nasa, sabihin mo ng, Kung 12 feet yan, mga ilan na natitira? sabihin mo na mga 5 feet na feet. 5 to 6 feet, no? Yan. Hindi natutuyuan. Hindi naman, sir. Pag for example sa bahay lang, kahit ilang bahay, hindi matuloy. Pero pag ganito ang ginamit, pag Kwaresma, talagang matutuyan. Tuyo. Pero Oo. pag maliit dyan, ay hindi. Meron bang ibang source ng tubig bukod dito? Meron pa, sir. Doon sa kabila. Sa kabila na. Magkaka-interconnected ba yung mga... So, pag may nakabili nito, ang gagawin niya, kukondemn niya lang yan. Oo, sir. Kasi, Okay, kakat niya lang. So, iyan. Itong kabila, wala na. hindi, sir. Kung gusto mo magpatubig dito. patubig. Oo. Tapos ito, connection na sa lahat ng mga tubo na yan. Connection ng dalawa. Okay. Ano yung ginamit na tubo? Mga GI pipe din? Hindi, sir. Sa ilalim? Yan, blue pipe. Yung Blue pipe. tawag. Didos. Yung kulay puti o blue? Blue. Blue. 2.5. 2.5. Ang laki malaki tong makina nyo pala. Ayan yung makina nila mga boss, oh. Power yan. 16 horsepower. Kasama kaya yan sa bentahan? Makina? Oo. Hindi, sir. Basta Oo. important, sir. Ang buyer na ang una mag-usap. Oo, mag-usap. O si owner na mag-decide, no? Tapos ito yung kalsada, sir. So kapag na-acquire to ng buyer, dito na yung kanyang entrance. Oo, para hindi na siya dadaan doon. Kasi yung may-ari noon, tsaka ito isa lang, no? Pero ito lang yung binebenta niya, nasa dulo. Yun. Yung electric main line, 3-phase. May sariling connection? May sarili ba silang transformer? Oo, sir. May-ari. Oo. May solar pa siya. Okay. Asan yung may-ari, sir? Nasa abroad?
Nandito, mga boss, nandito daw yung may-ari, di ba? Pagkakataon na para mabilis ang transaction. Solo ba to? Solo yung nakapalangalan sa title. So, siya lang ang pipirma. Maluwag yung kalsada, boss, ha? Oh, ano po ito? Mga 6 meters? Oh, 5 to 6 meters po ang kalsada. Ayan, oh. Pwede magsalubog yung dalawa. Ayun yung main line, sir. Saan? Ayun yung main line ng kuryente. Yun yung main line ng kuryente nila. Oo. Nila ng connection. Yan. So, walang problema po sa connection ng kuryente. Yan, may connection na kayo ng kuryente. Tsaka maganda po ang community. Parang mga farm resort, farm na may beach. Ito, meron na kayong mango farm, may coconut farm, meron pa kayong beachfront. Di ba? Package deal. Sir, gaano kalaki ito? Nasa 1.2, sir. 1.2. Alright. Ang ganda. Okay, there you go mga boss. Bago po tayo mag-outro, meron po muna akong laki ng Rottweiler doon. May Rottweiler pala doon. Okay mga boss, bago po tayo mag-outro, so nandun po yung property na vlog ko kanina. That is 10,190 square meters po. Selling for 30 million na po. May accretion niya na about 3,000 square meters. Malaki ang accretion niya. Nandito po. Okay yan. Actually, yung dagat po daw dito ay umuurong pa, no? Lumalapad pa as years go by. Dati daw, ang bakod nila medyo malapit dito eh. So, habang lumalayo yung dagat, ina-atras din nila yung bakod nila, no? Para na rin, kumbaga, maprotektahan din yung accretion someday. Alright, so yung area na yon is selling for 30 million, mga boss. Yan, yung area na yan sa drone shots natin. Tapos, ito po may mga structures, tsaka may bahay dito na maganda. Tapos may boathouse sila. Meron pa silang isang bahay doon. So, i-cover ko po to sa another video. Babalikan ko na lang po. Kasi kausap ko po yung may-ari kanina. Yung Dutch, taga Holland. Ano po. This is selling for 70 million mga boss. So, mga nasa 2 hektarya po ito. Now, you can buy the whole property for 100 million mga boss. Mga sir. Alright? So, yung mga interesado dyan na makita tong lugar na to habang hindi pa nabibili, very unique, po, at napakaganda. Napakalaki ng potential mga boss. Merong right of way sa likod at very accessible. Dito po yan sa Santa Cruz, Zambales. Tawagan nyo ako, kontakin nyo ako, nandiyan po yung aking contact details sa description ng video na to. At kukonek ko po kayo mismo dito sa may-ari. Sasamahan po namin kayo dito. Okay mga boss, mga sir. So, there you go. Ganda ng area, oh. No? Puro nyog. Wala po ako nakitang ganitong klase sa Zambales, mga boss. Dito lang. Again, mga boss, mga sir, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa inyong time. Till the next video, mga boss, mga sir. Let's be grateful every day. Ciao.